Mar Utanes, 31 taong gulang, nakatira sa Block 8, Tulip Street, St. Dominic 4, Culiat, Tandangsora, ay ikakasal kay Leana Rosete, 29 na taong gulang, nakatira sa number 8, Tulip Street, St. Dominic 4, Culiat, Tandangsora, sa ika-6 ng Pebrero 2021, sa Menor Basilica of the Immaculate Conception, Manila City. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sunusunod na intensyon. Para sa pamisa ng pasasalamat ng Lat family, Laya and Imelda Victoria, Valbuena family, Falcon family, Cora and Toti Mangubat and family, Lawrence Vincent, Sevilla family, Christian and Ara May Cruz, Ruiz family, RMS, at Doktora Carmen Canapi. Para sa espesyal na intensyon ni na Esther Hizon, Rafael Hizon Jr., Lilian Hizon, DMJVI, MVSR, ICB, Christine May Falcon, Anthony Perez, Go family, Buizon family, Jet Yap, Cap Vic Bernardo and family, Sevilla family, Kibogi family, Mary Caroline Go, Temporal family, Lea Matangkas, Dean Antonio, Joseph Velasco, Princess Calleja, Ilocos Batch 72. Para sa kompletong paggaling ni Rodolfo Angeles, Alan Kirby Agasha, Joe Mark Molina, CKO, Raymond Tan, Georgie Tianchon, Dina Baltazar, Jerome Pangyarihan Jr., Rosana Tambangan, VGKE, SG, Nori Mayuga, Baltazar family, Dasky Victoria, Moises Serrano, Victorina de los Santos, Abdo Yazbek, Jenny Rotoni, Teresita Dulay, Quadra family, De Ocampo family, Gloria Encarnado, Adelaida Seda, at lahat ng mayroong coronavirus para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ni na Sherlyn Lat, Aristeo Sr. at Laura Lat, Antonio, Lilia and Lourdes de Leon, Crisanto Di Matatak, Brian Cheng, Althea Jacob, Oscar Parto, Antonio and Josefa Perez, Pedro, Isabelo, Isidora, Geminiano, Pacifico, Franco, Estefania, Remedios, Pedro Sr., Tomasita, Anastasio Yap Jr., Crispin Santiago, Junicio Ching at Lita Ching, Francis Xavier Marajeta, Mariano and Erlinda Soriano, Raymond Mianyo, Beatriz Orqueta, Elsa Panaca, Pilar Macrohon, Basilio Diego Sr., Carlos Umpa, Arnel Carion, Zach Sarian, Gomercinde de los Reyes, Candida de Sena, Clemencita Ejera, Marichu Maceda, Wilfredo Torres, Crisanta Calilong, Esmeralda Yadaw, Rafael and Faustina Sevilla, Rodelio de Chavez Hunsay, Wilfredo Balagot, Remedios Misa, Marvina Liban, Dominga Cuadra, Rolando Casas, Marcelo Ascaña Jr., Manuel Menor, Jonathan Echon, Mariano Sr. and Jr., Potenciana Ampil, Minerva Luis, Halencia, Cecilia Abalos, Concepcion Barreras, Mando Danao, Domingo Tuliao, Tina Coronel, Julian Taylor, Buena Reyes,
Jimmy Siriban, Cristeta Palabrica, Jerry Canapi, Arnel Carion, Giovanni Fontanilla, Nanita Samala, Rodrigo Miranda, Clodoaldo, Elesia, Donnie, Mark, Isaías, Isidra, Marcelina, Condrada, Leonila Katigbak, Miguel Lorenzo Lagtapon, Mario and Violeta Papa, Samuel at Adelina Kadawan, Carmelita Sabangan, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsiluhod po ang lahat para sa ating Angelus, para sa ating Oratio Imperata at Mission. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon po ay ikatatlong linggo ng Adbyento, at ang tema ng ating pagdiriwang ay ang kasiyahan ng taong handa sa pagdating ng Panginoon. Tayo ay nagdiriwang ng ikatatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang tawag sa linggong ito ay Linggong Gaudete. Ang salitang Gaudete na hango sa Latin ay isang pagdiwang na ang ibig sabihin ay magsaya kayo. Kailangang magsaya sa linggong ito dahil talagang malapit na ang paghahari ng Diyos. Ligaya ang dala ng pagdating ng manunubos dahil sa magandang balitang dadalhin niya sa mga mahihirap, sa pagpapagaling ng kanyang gagawin ng mga sugatang puso, at sa kalayaang kanyang ibibigay sa mga napipiit. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista, ang siyang patikim ng ligayang idudulot ng Panginoon. Ang taong talagang handa na para sa pagdating ng manunubos sa kanyang buhay ay napupuno na ng kasiyahan. Ang pagdiriwang na ito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Candido Bayron Jr., SCJ. Simula
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin sa Diyos ang kanyang habag at awa. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang panadabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating unang pagbasa galing kay Propeta Isaías ay nagpapahayag ng dakilang ligayang dadalhin ng manunubos sa kanyang pagdating. Ang bayang hinirang ng Diyos ay mapupuspos ng kaligtasan. Ang pag-asa sa kaligtasang ito ang pinaguhugutan ng tunay na saya sa buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamitan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas.
sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang may mga takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos nalulugod ang hinirang niyang lungsod. Hinahamon ni Apostol San Pablo ang mga Kristiyanong magsaya sa Panginoon. Ang sayang ito ay magmumula sa pagsasabuhay ng pahatid ng Diyos. Kung nais ng alagad na mamuhay sa kasiyahan, ay dapat niyang layuan ang masama at piliin ang mabuti. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpapatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat ng dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya.
Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Hordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, nasa ikatlong linggo na tayo ng Adbyento. Sinindihan na natin ang ikatlong kandila, ang kulay rosas, na nagsisimbolo ng kagalakan. Ang pangatlong linggo ng Adbyento ay tinatawag din nating Gaudete Sunday. Gaudete galing sa salitang Latin na nangangahulugan, magalak, rejoice, na pinapaalala sa atin na sa panahon ng Adbyento, ang panahon ng Adbyento ay panahon na kailangan nating maggalak. May tatlong dahilan kung bakit kailangan nating maggalak. Kailangan nating we need to celebrate. Bakit kailangan nating ipagdiwang? Kailangan nating maging magalak. Unang-una po mga kapatid, dahil palapit na ang Pasko. Ilang araw na lang po, Pasko na. Nandun yung pananabik natin sa pagdiriwang natin sa muling pagpaparito ng ating Panginoon. 2,000 years ago, ang kanyang pagsilang. Kaya nananabik tayo sa pagdiriwang ng Pasko. At pangalawa po, kung tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagdating, anong ibig po sabihin na naghihintay? Kung tayo ay tumalikod at nagsisisi sa ating mga kasalanan nang dahil sa ating paghihintay sa Kanya, mararamdaman po natin ang kagalakan. Nandun yung kagalakan sa ating mga puso, tayong naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. At nagagalak din tayo dahil tayong nagsisisi at tumalikod sa ating kasalanan, tayong nagsipaghanda, nakikita natin at nararamdaman ang kanyang unti-unting pagpaparito, ang kanyang malapit ng pagpaparito sa atin sa ikalawang pagkakataon. At pangatlo po, alam din natin, habang tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagpaparito, alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Siya ay nasa ating puso at isipan. God is here and now in our midst. Kaya po, nandun yung kagalakan, nandun yung tuwa, sapagkat alam natin na ang Diyos ay narito sa atin, siya ay kasama natin. Kaya po, sa ikatlong linggo ng Adbyento, maganda din tanungin sa ating mga sarili, sino o ano ang nagpapasaya sa atin? Sino ba ang nagbibigay kagalakan sa atin? Ang ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias
reminded us that God is the source of our joy. No? Siya ang dahilan ng ating kagalakan, ng ating tuwa. No? Sa unang bahagi po ng ating unang pagbasa, no, ipinapakita po sa atin ang magiging papel ng Mesiyas sa kaligtasan natin. No, sinabi po ng ating pagbasa, hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugon niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. No? Ibig sabihin na ang papel ng Mesiyas ay upang palayain tayo. No? Palayain tayo mula sa kadiliman ng kasalanan. No? The Messiah offers us the gift of salvation. No? Ibig niya na tayo ay mailigtas. At ito yung magiging sanhi o dahilan ng ating kagalakan. Kaya nga po, ipinapakita dito sa ating pagbasa na ang Diyos ang magiging dahilan ng kagalakan nating lahat, sapagkat sumapit na sa atin ang kaligtasan sa pagpaparito ng ating Mesiyas, ang Mesiyas na narito na kasama natin. Sa ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo, pinapaalala ni San Pablo na kailangan tayong magalak lagi. Kailangan nating maging nandito yung tuwa lagi sa ating mga puso. At paano tayong magalak lagi? Ang sabi po ni San Pablo, ang sabi ni San Pablo, maging matyaga sa pananalangin. Maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. In order for us to rejoice always, pinapaalala ni San Pablo na manatili tayo sa presensya ng Diyos. Sa presensya ng ating Panginoon na kasama natin. Manalangin kayong lagi sa lahat ng mga pangyayari. When we put our trust and hope in God, who is with us, kahit sa mahirap na sitwasyon, we can rejoice always within us. Laging may dahilan upang tayo ay magalak. Laging may dahilan why we always rejoice. Sapagkat nga kasama natin siya. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Hindi ba minsan sa ating buhay, kung titingnan natin ang mga pinagdadaanan natin, mapapasmile ka na lang. Kasi nga hindi mo akalain na nalampasan mo pati yung mga mahihirap na mga pangyayari sa buhay mo. Sa buhay natin. Sapagkat nga nakikita natin na kasama talaga natin ang Diyos. And there is always a reason to rejoice always. Sa atin pong ebanghelyo, sinalarawan ni Juan sa kanyang ebanghelyo that Jesus is the light. Siya ang ilaw, siya ang liwanag na pinatutuhanan ni Juan Bautista. Ang sabi sa ating ebanghelyo, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpapatotoo tungkol sa ilaw. Noong unang-una po, pinapakita ni Juan sa kanyang ebanghelyo na si Jesus ang kaganapan sa propesiya ni Propeta Isaias. Ang Mesiyas
na siyang magliligtas sa atin mula sa pagkaalipin sa kadiliman ng kasalanan. Si Jesus ang ilaw, ang liwanag, ang kaganapan ng mga propesiya. At siya ang magiging dahilan ng ating kagalakan, ang kanyang pagpaparito. Kaya po, ano pa po ang hahanapin natin? Nandito na ang liwanag kasama natin. Nandito na ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na kagalakan. Pero sa ikalawang bahagi po ng ating ebanghelyo, nagtanong ang mga Pariseo, kung hindi ikaw si Kristo, tinanong nila si Juan Bautista, kung hindi ikaw si Kristo, kung hindi ikaw si Elias, ikaw ay hindi propeta, bakit ka naminyag? Ano po ang tugon ni Juan Bautista? Sabi niya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Bakit hindi nila nakikilala si Jesus? Hindi nila nakilala ang Mesiyas na nasa gitna nila. Nang dahil siguro sa kanilang pagmamataas, sa kanilang ayaw talikuran, pagsisihan ang kasalanan na siyang panawagan ni Juan Bautista. Kaya nga po, ang kasalanan, kung tayo ay nasa estado ng kasalanan, wala tayong makikita. Hindi natin mapapansin ang Mesiyas na kasama natin. Nabubulag tayo sapagkat tayo ay nasa kadiliman, wala tayong makita. Kaya po napakahalaga na talikuran at pagsisihan natin ang kasalanan upang makita natin ang Mesiyas na nandito kasama natin, na nasa gitna natin. Kaya po kung hindi tayo magsisisi at tumalikod sa kasalanan, hindi mapasa atin ang tuwa, ang kagalakan, hatid sa atin ng ating Mesiyas. At panghuli po, katulad ni Juan Bautista, kung tayo ay nasa presensya ng liwanag, nasa presensya ng ating Mesiyas, tayo din ay magliliwanag. Ibig sabihin, tayo din ay magbibigay patotoo sa liwanag. Sapagkat nga ang liwanag ay hindi natatago. We cannot put it under our bed. Kailangan nating ilalagay ito sa lalagyanan upang makita ng lahat. Ibig sabihin, ang tuwa o ang kagalakan sa presensya ng ating Panginoon ay hindi po natin maitatago sa ating mga puso. Sabi nga ni Cardinal Tagle, ang pinakamalungkot na tao ay hindi yung kulang sa material na pangangailangan o kawalan ng material na pangangailangan, kundi ang pinakamalungkot na tao ay yaong walang pagbabahaginan sa kanyang tuwa. Kung wala tayong pagbabahaginan sa ating tuwa, yun ang pinakamalungkot na tao. At yun ang ibig sabihin na kung nasa atin ang liwanag ni Kristo, kung tayo ay nararamdaman natin ang tunay na kagalakan sa kanyang presensya, ay ibig sabihin din ito na para bang may automatic na respond na kailangan natin itong ibahagi. Ibahagi sa ating kapwa. Isa sa mga parishioners po natin dito, si Ate Ging. Alam niyo si Ate Ging, mula umpisa nung nag-online class,
Itong si Ate Ging hindi talaga tumigil na tumulong, no, sa ating mga bata na nag-aaral online. No? Pumupunta siya sa Matsaka, sa Cruz Compound, para tulungan itong mga bata kung paano sagutan ang mga modules, no? Kung paano, no, unawain ang mga online classes, pati yung mga magulang nila ay tinutulungan ni Ate Ging upang paano turuan ang kanilang mga anak. Parang napakaganda ng ginawa ni Ate Ging. Talagang, no, makikita mo siya ay nagliliwanag sa mga taong nakakaalam sa kanyang mga ginagawa. Talagang mapapahanga dahil siya ay nagliliwanag. Nasa kanya ang kagalakan na kanyang ibinahagi din sa mga batang nangangailangan sa panahon ngayon. Nawa mga kapatid, no? Naway wag nating itago ang kagalakang dulot ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Magbahagi din tayo. Ibahagi natin ang kagalakang ito. Ang ilaw, ang liwanag na nasa atin. Siya nawa. Magsitayo tayong lahat at baguhin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang ligayang dala ng manunubos ang ating hangad makamit. Ito ay kaugnay ng ating pagpapakumbaba at pagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Puno ng pananalig sa awa ng Diyos ay ating sasambitin, maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maipalaganap nila sa lupang ibabaw ang paghahari ng Diyos at nadala sa lahat ang sayang dulot ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, upang mapasaya nila ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang pagtalima sa mga balak ng Diyos para sa ikalalaganap ng katarungan at pag-ahon sa kahirapan, dinala ng COVID-19 pandemic. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Para sa ating mga kababayang naghahanda sa sarili para patibayin ang kanilang pananampalatayang Kristiyano, bilang tugon sa hamon ng ka-500 taon ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas, manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Para sa mga taong tigib ng lungkot at kawalan ng pag-asa, upang malasap nila ang kaligtasang dala ng Mesiyas at ang sayang ibinibigay sa mga taong naghahanda sa kanyang pagdating, manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya.
para sa ating lahat na nagkakatipon sa pamayanang ito, upang maging bukas ang ating loob sa pagtanggap sa tawag ni Juan Bautista na tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Maghari ka sa amin, Panginoon, at puspusin mo kami ng saya. O maawain at magpagbigay na Diyos, isugo mo sa amin ang handog ng iyong Espiritong Banal upang mapasa amin ang kakayahang tuwirin ang mga landas ng aming tinatahak sa buhay. Mapasa amin nawa ang sayang dulot mo sa mga taong talagang masigasig na naghahanda ng sarili para sa pagdating ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabig at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at ng aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiriwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan.
samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng mga lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan sa bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ialay natin sa Panginoon lahat ng ating mga kahilingan sa dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Papa
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag namin ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang ating liwanag, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpangindapat na nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Ngayong Kapaskuhan, ang Social Services Ministry ay kumakatok sa inyong tahanan upang makaisa sa ating pamaskong handog. 2 proyekto po ang maari ninyong suportahan. Una, ang Bundle of Joy, kung saan may mga mahihirap na pamilya ang ating hahandugan ng kanilang pang Noche Buena food packs. Tumatanggap po tayo ng cash at goods. Ikalawa, Gift for an Angel Project. Mayroong tayong mahigit na 400 mga bata na beneficiaries ng ating feeding program at mga bata ng katolago ng ating bibigyan ng pamaskong regalo sa ating Gift for an Angel Project. Para po sa mga proyektong Bundle of Joy at Gift for an Angel, maaari kayong makipag-ugnayan sa ating parish office kung saan ninyo bibigay ang inyong mga regalo. Maaari pong in cash or in kind ang mga regalo. Ikalawa, magkakaroon po tayo ng 3 misa sa darating na simbang gabi. Isang 6 p.m. at 7:30 p.m. at isang misa de Gallo ng 4:30 a.m. ng madaling araw. Maaari po kayong magpa-pre-register sa opisina at ilagay kung anong oras ninyo gustong magsimba. Bibigyan po kayo ng QR code na gagamitin sa registration sa bawat araw na kayo ay dadalo sa misa. Makiisa po nawa tayong lahat. Maraming salamat po at magsitayo po ang lahat. Sa Tuesday na po magsisimula ang ating simbang gabi, no? Anticipated Mass sa may 6:00 ng gabi at 7:30. So update lang po tayo sa ating mga schedule nasa Facebook page natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyoko tayo at hilingin ang pagpapala ng ating Panginoon. Hiluminawa ng Panginoon ang mga sakit sa inyong buhay at pagkalooban kayo ng kasaganaan ng kanyang kapayapaan. Amen. Nawa puspusin niya kayo ng kagalakan sa kanyang malapit ng pagdating. Amen. Nawa kayo'y hirangin niyang mga sugo ng mabuting balita sa lahat ng nagdurusa. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.